Good day mga kanegosyo. Anong pinagkaiba ng sisig hooray sa ibang nagtitinda ng sisig pero nakapokus in one? Eto, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagdinegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Anong pinagkaiba ng sisig hooray sa ibang nagtitinda ng sisig? Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, sa Technological Institute of the Philippines sa Quezon City po yan. Ang natutunan ko sa pagninegosyo ng sari-sari store mga kanegosyo, ang sari-sari store hindi po natin yan i-scale up sa level 2 business model. Isa lang sa mga to, hindi natin ma-applyan ng franchising yan, distribution, manpower, software, licensing, platform business model. At never magiging grocery store ang sari-sari store kahit lumaki. Ang sari-sari store kapag lumaki, sari-sari store pa rin po yan mga kanegosyo. Bakit? Una, hindi ko may-ari ng produkto, reseller ka lang habang buhay, hindi ko may-ari ng brand. Magkaiba ang business model ng grocery store tsaka sari-sari store. At walang focus in one ang sari-sari store mga kanegosyo. Sisig hooray mga kanegosyo. Ang pinagkaibahan nito sa ibang nagtitinda ng sisig, naka-focus in one, parehong kumikita. Yung may-ari ng sisig hooray, nung kumikita na siya, in-scale up niya yung negosyo niya sa level 2 business model. In-applyan niya to ng franchising business model. Ito yung pinagkaiba ng ibang may-aring kumikita, na in-scale up yung negosyo nila sa may-aring kumikita na nagdagdag ng panibagong produkto. Papaliwanag ko. May negosyante kapag kumikita na mga kanegosyo. Halimbawa, nakapokusin man sila simula, sisig lang yung tinda nila. Nung kumikita na sila, daming pera, daming perang pumapasok. Ang akala ng negosyanteng kumikita mga kanegosyo, kapag nagdagdag ng produkto, madadagdagan ng kita kapag nagdagdag sila ng panibagong produkto. Mali. Pag nagdagdag sila ng panibagong produkto mga kanegosyo, doon sila malulugi. Kasi ma-out of focus sila mga kanegosyo. At yung negosyong kumikita, possible, mapupunta lang yun dun sa negosyong, yung kita ng negosyong kumikita, mapupunta sa negosyong nalulugi. So magiging even lang yung kita mo mga kanegosyo. At eventually yung negosyong kumikita, mawawala ng kita at malulugi na yun. Anong dahilan? Nagdagdag ng produkto na out of focus. Bagkus kapag kumikita ka na mga kanegosyo, halimbawa sisig lang tulad ng may-ari ng sisig hooray, nung kumikita na siya, in-scale up niya yung negosyo niya sa level 2 business model. Pwede mo lang ma-scale up yung negosyo mo kung ikaw yung may-ari ng produkto, recipe, ikaw yung nagtahe, ikaw yung gumawa ng salamin, ikaw yung nag-create, ikaw yung nag-compose ng kanta. Hindi mo ma-scale up yan kung reseller ka lang tulad ng sari-sari store, tulad ng sa una ko negosyo. Yung may-ari ng sisig hooray, siya yung may-ari ng recipe. Kahit pare-pareho, kahit gayahin mo lang. Pero yung may-ari ng sisig hooray hindi na kumikita sa pagbebenta ng sisig per se. Kumikita na siya sa magpa-franchise ng negosyo ng sisig hooray. Kumita man yung magpa-franchise ng sisig hooray o malugi, automatic profit na yung franchising fee. At hindi na marirepandang magpa-franchise yun kahit malugi siya. Kasi nasa kontrata yun. So magkaiba na ng way ang pagkita ng may-ari ng sisig hooray at sa normal na nagtitinda ng sisig na buy and sell lang sila. Create, sell sa ibang business model, pero focus in one pa rin. Kaya kung nagsisimula ka magnegosyo, focus in one lang. I-scale up mo yung negosyo tulad ng sisig hooray. Hanapin yung community ng mayaman, kasi malulugi ka pa rin kahit naka-focus in one ka kung wala ka sa community ng mayaman or may pera. Yung market mo nagtitipid, malulugi ka pa rin kahit naka-focus in one ka. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. At
Nagpapasalamat ako kung umabot ka sa dulo ng video na to. Type mo naman sa baba, gusto kong malaman kung matapos ang video ko. Type nyo naman sisig. At sa mga negosyanteng nakakaranas ng pagkalugi, struggle sa pagninegosyo, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Follow nyo na rin ako sa FB, YouTube, YT, TikTok, bossjepoy.pastrana.tv. Ingat tayong lahat. Peace.